Investigators almost every single day, multiple times a week. Pressured ngayon ang Canada Border Services Agency na i-hunt down yung mga illegal workers. I will trade you 100% for everything. Everything is here. Everything is here. Eto mga kababayan, hindi lang ito basta spot check or raid na nangyayari. Manhunt na ito ng mga illegal workers dito sa Canada. Pinoy ako! Kamusta mga kababayan? Salamat sa Diyos at meron na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita namang muli at ang dalangin kong parati sa Diyos ay sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. At dun po sa mga naghahanap ng opportunities, mga trabaho dito sa Canada. I-follow niyo po ako sa aking Facebook page kasi dun po ako madalas na nag-upload at nag-update ng mga trabaho dito sa Canada. And dun sa mga sumusubaybay dito sa aking serye ng mga pinag-uusapan natin at nakikisakay sa ating mga topics. Alam naman po natin, di ba mga kababayan, doon sa mga nakaraan kong update na nagkaroon ng paghihigpit dito sa Canada ngayon sa mga temporary foreign workers, sa mga students, and affected na rin yung mga nag-a-apply ng permanent resident nila dito sa Canada. At dahil nga dyan mga kababayan, sa paghihigpit na yan, dahil sa mga susunod na pagkakataon pag-uusapan natin ito kasi may nagsasabi na kasalanan daw ito ng Government of Canada. Magandang usapan yan. Siguro by tomorrow pag-usapan natin kasi meron tayong proof na talagang nagkaroon ng kapabayaan sa part ng government. Kaya nagbalon, dumami yung target nila na immigration level plan ay nasurpass pa. Kaya nga, meron ding isang agency dito, isang ahensya ng gobyerno, ang pressured ngayon na eto mga kababayan, hindi lang ito basta spot check or raid na nangyayari. Manhunt na ito ng mga illegal workers dito sa Canada. At naumpisa na nga dito sa Alberta yan. Doon sa nakaraan kong video, sinabi ko na po na nagkaroon ng raid. At involved nga dyan yung ilan sa mga kababayan natin na doon nga sa video kong yon, ang nagsumbong pa ay kapwa natin. Hindi po natin tinotolerate yan mga kababayan or hindi ko po pinopromote na mag-engage kayo sa mga illegal activities. Kaya nga po tayo nagagawa ng video para awareness na wag na po nating balakin na gawin ito at tahakin pa ang landas na ito. Kasi, pag nahuli kayo, ay nako, anong repercussion dito? Maaari kayong ma-deport mga kababayan. Yun talaga ang patutunguhan mo dito. Removal from Canada. At dahil nga, dumadami na rin ang undocumented dito sa Canada. Akalain nyo po, sa latest statistics, sinasabi ng Canada.ca, wala daw accurate. Pero nagbigay sila ng figure. Almost, humigit kumulang na 500,000 na ang undocumented dito sa Canada. Ayan po, di ba? Pina-flash natin sa screen para makita ninyo. Camera ahead. At para ma-check nyo na meron tayong pinagkukuhaan na data. Kaya kung dumadami ang undocumented dito sa Canada,
pressured ngayon ang Canada Border Services Agency na i-hunt down yung mga illegal workers. At nangyari na nga yan. Babasahin natin yan mga kababayan. Ha? Baka sabihin ninyo, nag-iimbento tayo, nagwewento tayo ng walang wenta. Ito po, mga kababayan, ang nakakagulat na report pa. Ito, nagulat talaga ako dito eh. And I would like to confirm this doon sa mga kababayan natin nasa linya ng trabahong ito. Posible pala na mangyari ito, mga kababayan. Biruin mo ka, visitor, walang work permit, ang trabaho niya dito is truck driver, mga kababayan. Pwede pala yun. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang makapagtrabaho ang truck driver, ang walang work permit as a truck driver. Pwede ba yan mga kababayan nating truck driver? Eto mga kababayan, basahin natin para malaman nyo na may pinagkukuhaan tayo ng report na ito. Ito po ang sabi sa report na ito. CBSA, spot checks and raids. What's happening? The CBSA has intensified its efforts based on tips and intelligence to track down individuals engaged in unauthorized employment. Most talk about being two categorical incidents that are being reported across the web. Una na po, yung construction workers caught in Alberta. According to Raj Sharma, a prominent immigration lawyer, a van carrying construction workers was intercepted during a spot check. The workers, identified by their paint-stained hands and uniforms, were found to be employed illegally. And second po, eto na, truck drivers working without permits. Another alarming trend involves international visitors obtaining truck driving licenses and working illegally while on visitor visas. CBSA has reported multiple cases of truck drivers caught during enforcement checks, leading to removal orders. Sabi nga ni FPJ, huli ka balbon. Saan ba nanggaling yung huli ka balbon? Nanggaling po yan kasi sa pelikula ni FPJ. Ito po ang background niyan. Kasi baka may magtanong sa atin na iba yung mga bagong generation na hindi nila alam ano sinasabi niyang huli ka balbon. Diyan po nagmula yan. Pagka may illegal na activity na ginagawa at nahuli ka, ang expression is huli ka balbon. Pwede pa ng mga kababayan, di ba? Truck driver na walang work permit. Papaano mangyayari ito? Nag-conduct pa ako ng further research kasi hindi ako basta nakokontento na totoo ba ito? Ito ang lumabas sa report ng CBC.ca. Yung CBC po is Canadian Broadcasting Corporation. Isa sa prominent na broadcasting agency dito sa Canada. Nakakapasa yung iba na unqualified as a truck driver ay dahil nagkakaroon ng suhulan. Bribery, mga kababayan. Baka sabihin nyo sa akin, masamang accusation yan. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi to accusation. Nag-conduct ng investigative report itong CBC at ito ang lumabas sa kanilang investigative report. I would highly recommend mga kababayan na panoorin nyo ang long 20-minute video na ito para malaman nyo talaga na nangyayari ang suhulan dito. 1 or 3 hours completed, it does not matter. You are completed or not. Maybe you will ready in 90 hours, does not matter. So, ayan mga kababayan. Hindi ko lang maipalabas ng buo dito. Kumbaga, snippet lang. Pero,
puntahan nyo po yung investigative report ng CBC. At ano ba yung magiging repercussion kung sakali na mahuli ka na nagtatrabaho ka illegally dito sa Canada? So eto, maaaring mangyari sa inyo. Ma-issuehan kayo ng removal order. If you receive a removal order, you cannot legally remain in Canada and must leave the country. Depending on your situation, your removal order may be effective immediately or after a negative decision if you had made an appeal. If you have questions about your removal order, you are encouraged to call this number. There are 3 types of removal orders. Ano-ano itong mga ito? Una, with a departure order. You must leave Canada within 30 days after the order takes effect. You must also confirm your departure with the CBSA at your port of exit. If you leave Canada and follow these procedures, you may return to Canada in the future, provided you meet the entry requirements at that time. If you leave Canada after 30 days or do not confirm your departure with the CBSA, your departure order will automatically become a deportation order. In order to return to Canada in the future, you must obtain an authorization to return to Canada. Yung pangalawa po is with an exclusion order. You cannot return to Canada for 1 year. If you do wish to return before the 12 months have passed, you must apply for an ARC. If an exclusion order has been issued for misrepresentation, you cannot return to Canada for 5 years. If the CBSA paid for your removal from Canada, you must repay the cost. And lastly, with deportation order, you are permanently barred from returning to Canada and cannot return unless you apply for an ARC. If the CBSA paid for your removal from Canada, you must also repay the cost before you are eligible to return. I hope this series of videos na sinashare ko sa inyo ay magbigay sa inyo ng awareness na huwag niyong papasukin ang illegal na activity na ito. Kasi maaari po kayong ma-remove dito sa Canada. At hindi po ito magandang image natin na kung tayo ay mag-i-engage sa ganitong klaseng activity. So I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, buhay namin dito sa Canada to come. I will see you, God willing, on my next video.